Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid at narito po muli ang inyong pong lingkod na si Pastor Miguel na magbabahagi po ng salita ng Panginoon at karanasan na nakapagpabago po sa aking buhay. Na nasa season 38 na po tayo sa ating prayer and fasting for the nation na may tema po na my most profound spiritual experience that changed my life. Amen. Tayo muna po yung manalangin mga kapatid. Panginoon Diyos, salamat po sa privilege na binigay niyo po sa akin, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong salita, experience na nakapagpabago sa buhay ko, Panginoon, at naranasan ang iyong kapangyarihan. Ma, hinihiling ko po sa oras na ito, inyo po akong pagkaluban ng saganang karunungan at ang iyong pong banal na espiritu ang siyang magturo sa akin. Ama, dalangin ko po na itago niyo po ako sa iyong likuran at ang kahayagan lang ng iyong mga salita at ang iyong kapangyarihan ang siyang maghari. Maraming po salamat sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Tunay po na napakabuti po ng Diyos at talagang ang hindi ko po makalimut-kalimutan na nakaranasan ay na nakapagpabago sa aking buhay ay nung ako po ay pinagaling ng Panginoon. Tunay po na iniligtas niya ako sa kapahamakan at naranasan ko po yung kagalingan ibigay niya. Bago po ko naranasan ang aking karanasan sa Diyos, balik po tayo sa una. Ako po ay nung high school ay nakarinig na ng salita ng Panginoon. Tunay po na naranasan ko na po yung na-experience ko na po yung nabago ako ng Diyos. Kasi nung high school po kami ay meron na pong nag-share ng gospel sa amin sa school at ito po ay ginamit ng Panginoon para makarinig kami at mabago po yung sarili at makilala ang Panginoon. Nung panahon na yun ay noong panahon po ngayon ay kami po ay pag Sabado, pag Linggo uma-attend ang pagsamba, tumatakas pa sa amin para makasamba. At na-experience ko po doon ang kapangyarihan ng Diyos talagang. Pero parang come and go lang. Parang kung gusto lang sumamba, gusto lang na makasama, ganun lang. Pero hindi ko pa totally na-encounter o naranasan yung ganung yung kapangyarihan ng Diyos noon. Tapos nawala. Gumraduate ng high school ay nagtrabaho nga. Dumaan po maraming taon na hindi po ako nakasamba sa Lord. At naranasan ko po na bumalik uli
sa dati. At ang lagi kong sinasabi na ako naman po ay dumadaan sa simbahan, nag-aantanda, nagpe-pray, ganun lang. At ito na nga po, dumating na po yung punto na ako po ay nagkaroon ng di maganda sa katawan, na nagkasakit. At ito nga po ay na-experience ko nung ako'y nasa Chowking. Na-experience ko po yung muling tawagin ng Panginoon, na sabi ko sa noon sa Chowking na akala ko kung masama na yung pakaramdam ko, nangangatal na ako. Sumigaw na ako ng, Panginoong Jesus, ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Tulungan niyo po ako. Then dinala nga po ako sa ospital. 50-50. Kung tumaas pa raw po yung aking pangangatal hanggang puso. Kasi hanggang ba yung mga po yun, ay baka po talaga nautas na. Po nga, nung nasa ospital, habol daw talagang hininga ko. In-oxygen na, hindi na sa ICU. Tapos ilang araw, okay na. Salamat sa Diyos. At yun ay na-experience ko po yung nag-iisa sa kwarto na nananalangin sa Panginoon. Lord, huwag mo akong pababayaan. Huwag mo akong iiwan. Then yun nga, 2 weeks ang nakaraan noon ay lumabas lang po kami. Tapos 1 month lang po ako nagpahinga dahil workaholic nga po ako. Bumalik po ulit ako sa trabaho. Pero time na yon ay parang nangungusap na ang Lord sa akin. Kasi parang sabi ng Lord ay naranasan mo ng kagalingan, bumalik ka na sa akin. Yun. Pero hindi pa rin po bumalik. Nagtrabaho po. Bumalik ako sa trabaho ko. Then yun, doon, muntik na uling mautas na hospital na uli. 1 linggo sa hospital. Tapos nag-resign na ako. Umuwi na po ako sa Batangas. Then yun, hindi ko po agad natanggap yung time na yun na ako po ay wala na sa trabaho. Ang nasa isip ko po ay hindi maganda. Sabihin sa, siyempre po, kargo ko yung inay, may napasok pang kapatid, ay parang tingin ko sa sarili ko magiging pabigat na lang ako. At hindi ko naranasan yung sabi ko, Lord, ba't ganito? Nagtatanong ako sa Panginoon, bakit ganito nangyari sa akin? Na-depress po ako nung panahon na yun. Kung makikita po niyo itong balbas ko, mas mahaba po yan. Nung panahon nang ako ay talagang dumadaan sa depression. May time nga po na muntik na po akong magbigti. Naisip ko na po yun. Kasi wala na eh. Parang wala na ang buhay. Wala na eh. Kasi wala na trabaho. Pero mabuti po ang Diyos. At na-experience ko po yung kapangyarihan niya. At napakabuti po ng Diyos dahil pinagaling niya ako. Bago po yun, ay naranasan ko pa rin po nung hindi pa ako, nasa bahay pa lang ako, hindi pa ako nag-a-attend, nasamba. Ang katawan ko po ay namayat kasi
Sabi nga po ng doktor ay hypokalemia paralysis. Ang sabi ng doktor is 2 months na lang. Mamaya dahil potassium yan. Pero na talagang inisip ko din po yun. Yung po itong kaliwa kong dibdib ay paga. Ito po yung maliit. Mga bukong-bukong ko yung sobrang sasakit. Di po patayo ng ayos. Naranasan ko po yun. May time na nilalamig po ako. Naranasan ko po yun. At one time, nung ako po ay nanonood ng TV, kasi po ang mga paa ko kasi masasakit niya. Yung pong lumang Biblia ng aking ina ay pagtas ko ng kamay ay yun ang napatungan ko ng aking paa. At nakita ko na pinaalala sa akin ng Lord, basahin mo ako. Basahin mo yung salita mo. Pero binasa ko nga po yun. At yun lang, parang wala lang. Binasa lang, salita ng Diyos. At na-question nga ako sa Lord na bakit ako hindi pinagaling. Tapos noon, mayroon pong Christian church na dito sa amin. At nang time na yun ay i-invite na ako. Nauna pa nga po sina Pastor Deo na attend natin dyan. Mga kakilala ko dito ay nasamba. Attend natin. Sabi ko lang, sige lang. Okay. Alam ko din yun kasi nung una nakattend na ako. Kaya yung time na yun ay napakabuti po ng Diyos. One time nag-attend po ako ng service sa school pan service ng dating name pa po ay PBLF. Yan, Father's Believing Faith. And then nag-attend. Yun po ay once a month ginaganap ang pagsamba. Yun po, attend lang. Ang balbas ko dito, kalago. Yan, lago. Tapos yun, doon ko na-experience na manalangin sa Diyos. At nagsasabi ako sa Lord, pagalingin niyo po ako. Bigyan niyo ako ng kagalingan sa aking sakit na nararamdaman sa physical. Yun. Pero parang wala din. Nararamdaman ko pa rin yung sakit. Tapos, atenyado, pero meron pang as a Roman Catholic, as mga paniniwalang hindi maganda, ay pumunta pa rin ako, nagpa-albularyo po ako dati. Tapos, lalo pang nadagdagan ng aking nararamdaman hindi maganda sa katawan. At time na yun, dumating na po yung may mga missionary na pumunta po dyan. Sina Pastora Tess, Pastora Anching at Pastora Baby. At nagkaroon nga po ng affiliation na-affiliate po itong PBLM as Silep Father's Bill. Yun. Ngayon ay ito pong tatlong masipag na pastorang ito ay pinanalangin po ako at tumanggap po ako sa Panginoong Jesucristo. Wow! At doon ko po na-experience na nabago po ang aking buhay sa Panginoon. Na-experience ko po yung kapangyarihan ng Diyos. Nung pinagpipray po ako ng mga pastora niya, sina Pastora Baby Tess at Pastora Anching, may pumitik sa puso ko. Ang sakit. Pero habang tumatagal, gumagaan po yung paghinga ko. Wow! At ang ganda po ng experience ko ngayon. Yung kapangyarihan po ng Diyos, parang ako nakalaya. At yun na nga po, napaka tindi po ng kapangyarihan. Tapos pinag-pray nila ako.
Then nagkaroon po nagtuloy-tuloy po ako, umaattend na po ako. Tapos nagkaroon po ng youth camp, yan, ang hindi ko makalimutan na talagang na yung naranasan ko yung nabago ng lubos ang buhay ko. Pero ang kalaban hindi tumitigil na mayroon pa pong time na nakakaramdam pa po ako. Kasi nung nasa youth camp po kami, hindi ako makahinga minsan. Pero nung pinag-pray ulit po ako, hanggang para po bang nervous na rin yun. Yun, time na yun, naranasan ko po ang ma-deliverance. Then time na yun, ay nagwo-worship kami sa Panginoon. Naranasan ko yung lamig na pumasok sa katawan ko. Ang init ang time na yun, mainit po. Ang dami namin, pawisan na yun. Pero ako, naramdaman ko yung lamig ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Talagang ang lamig, ang sarap magpuri. Hindi ako nakakaramdam ng pagod. Hindi ako nakakaramdam ng may nararamdam sakit sa katawan. Yung mga bukong-bukong ko, wala, tuloy. Tapos noong time na yun, naghiwa-hiwalay kami, nagpipray kami sa Lord. Dahil iniisa-isa kami deliverance. Tapos, noong time na yun, na-experience ko na nagbago ang lahat sa buhay ko nung na-encounter ko ang Lord. Pinalaya ako ng Diyos. Yun ang time na nagsabi ako sa Lord, Lord, pinagaling mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Yun. Ang dami kong karga sa dibdib ko, yung sama ng loob ko, yung sakit ko, may spirito, bad spirit. Tapos may bad spirit pa na nag-iingat sa akin na nung nasa apartment po ako. Mayroon pong bad elements daw. Isinuka ko po yun. Nung dineliverance po, pinag-pray po ako ng mga kapastoran. Grabe ang Lord, sabi ko, wow. Ang experience kong ito na nagpabago sa buhay ko ay grabe. Sinuka ko po yun. Ang pagkasuka po nga po, may kasamang dugo. At yung dugong yun ay yung buo-buo na kulay itim. Na-release ko po yung inilagay ng kalaban sa buhay ko, sa aking sarili. Ako po ay talagang sabi ko, Lord, salamat. Pinalaya mo po ako sa ganitong kaparaan ng gawa ng kalaban. Winasak mo, Ama. Noong time na yun, talagang iyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, salamat po. Napakabuti mo po sa buhay ko. At yun, nagtuloy-tuloy nga po. Ang paglilingkod ko sa Lord ay talagang ang buhay ko yung nilaan ko sa Kanya. Na maglilingkod ako, pinaglaban ko po talaga. Nang time na yun, mga kapatid ko hindi pa Christian. Nag-aaway kami dahil bakit hindi daw magtrabaho lang ganyan. Sabi ko, gusto kong maglingkod sa Diyos. Gusto kong magpagamit sa Panginoon. Kaya ako naman, binigyan ako ng wisdom ng Diyos na para hindi po ako mapalis dito sa lugar nito. Ay nagtrabaho po ako na pumasok po ako ng magtatanim ng kamatis, upo, kalabasa, yan, sitaw. Tapos yung lugar po namin may bakante, tinaniman po yung maraming sitaw. At yun ang pinagkakaaliwan ko habang ako'y naglilingkod sa Panginoon dito. Tapos namunga, pinagbibili ng inay. Mga kalabasa, pinagbibili ng inay. At may araw-araw na hanap buhay na nakakain. Tapos sumama po ako sa paggagapas ng palay. Ayaw ko nga umalis gusto kong maglingkod sa Lord Yung may pray time ako, gusto kong yun ang aking trabaho. Magpas ang palay.
mag-tracer, yan. Marami din po naipon na palay noong time na yun. At hindi nga natutuwa po ako dahil may naibebenta akong palay. Sabi ko, dito sa bukid, masipag ka lang, mayroon ka, may tiyaga ka lang, at mayroon kang diskarte, ay hindi ka magugutom. Yung time na yun, ay napakabuti po ng Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Tapos yun, napakalaking pribilehiyo po na pagkakataon na binigay ng Diyos. Nakapag-aral po ako sa Bible School sa Marilao, Bulacan. Kasabay po si Pastor Deo. At yun nga po, salamat sa buhay po ng Ninang Baby at sa lahat mga kapastoran, kay Sister Gle na tumulong sa amin para makapag-aral po sa Bible School. Kina Tito Bon, Tita Ines. Yan po yung mga yan, mga taong tumulong. Hindi ko man po mabanggit ang lahat, sina Tatay Alvin. Yan po ay yung mga tumulong para makatapos kami sa Bible School. At sa Bible School, marami din akong naranasan na lalo pang nabago ang sarili ko. Lalo pa akong napalapit sa Diyos. Lalo ko pang nalaman ang katotohanan ng salita ng Panginoon na nakapagpalalim, nakapagpabago, at nakapagpalalim ng relasyon sa Panginoon. Yun, hanggang sa ngayon po, ay umuwi na nga nung kami na nagtapos na. Hanggang sa ngayon, ay lalo ko pang nararanasan yung buhay sa Lord. Talagang yan lang po yung isa sa hindi ko malimut-limutan na aking karanasan na nakapagpabago sa buhay sa Panginoon. Talagang mabuti po ang Diyos. Kaya ikaw kapatid, may oras pa para lalo pa natin maranasan at mabago tayo ng Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Maraming po salamat sa Lord. Tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin. Napakarami pong karanasan na nakapagpabago sa buhay ko. Lord, ang masasabi ko po sa inyo, Panginoon, maraming po salamat na ako po ay inilagay niyo po sa ganitong kalagayan na maayos at may kapayapaan sa puso't isip. Kaya nagpapasalamat po, Panginoon, sobra-sobra. Lord, ingatan niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mga lingkod mo. Ingatan niyo po sila, huwag niyo po silang papabayaan, Panginoon, at patuloy na magkaroon ng kapayapaan ng pag-ibig ang bansang Pilipinas. Pangunahan niyo po ang aming Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng mga namiminuno. Dalangin ko din, O Diyos, na patuloy niyo pong bless ang aming mga ministry, Panginoon, ng bawat church. Kayo po, O Diyos, ang muna. Kayo po, O Diyos, ang mga parangalan, maitaas, at ikaw lang po, Panginoon, ang aming pupurihin at sasamahin. Lord, maraming po salamat sapagkat ikaw ang akin nakilala at patuloy na hinihiling ko po na lalo pa kami mapalalim ang pananampalataya at relasyon sa iyo, Diyos. Patuloy na ikaw ang aking pupurihin, sasambahin at pararangalan. Maraming po salamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Kingdom blessing po. Amen and amen. Thank you, Lord.